Tayo po ay nasa serye na Close Encounters, yung mga taong nakaharap si Jesus at tuluyan na bago ang buhay. Ito po kasi yung tema na to. Hindi ngunit pala simba ka, hindi ngunit nagko-quote ka ng mga Bible verses, maka-Diyos ka na. In fact, sa simbahan na anchor na aking pinapastor, like ko sinasabi, you may be in church but not in Christ, you are in danger. Ibig sabihin po, hindi ngunit sa simbahan ka, pero hindi mo naman talaga pinapamuhay si Kristo kasi ang basihan niyan, hindi yung marami kang Bible verses na kino-quote, hindi yung nasa simbahan ka, nababago ba yung buhay natin? Namumuhay ka ba according sa will at katuruan ng Diyos? Yun po yung talagang basihan. Kaya nga po, since Monday, meron tayong mga taong na-encounter ni Jesus sa Biblia at totally na bago ang buhay. Ngayon naman po, ito isang kwento na isang prostitute, isang babaeng makasalanan sa lugar niya at inanyayahan si Jesus minsan kumain ng mga Fariseo sa bahay nila at pagpunta rin ni Jesus, yung babae nasa loob ng bahay kasi kumakain sila no normally nasa parang garden. Okay? And then medyo naka-lean sila, nakadapa habang kumakain, merong kutsyon na mga unan. So si Jesus po ay nandoon, lumapit ang babae, iyak ng iyak, pinunasan yung paa niya ng buhok ng babae na puno ng luha at binasag yung isang alabaster jar. Lalagyan po ito ng pabango na sobrang mahal. Pag meron ka alabaster jar, malamang pinamana sa iyon o ipapamana mo to sa susunod na generasyon dahil doon pa lang parang buhay ka na. Nung binasag niya ito, marami nang hinayang. Ba't ipinunas lang sa paa ni Jesus? At tulad ng mga Pariseo, sayang yung pera. Yung mga tao nakakita, ano ba yan? Makasalanan yung babae, ba't pinapayagan niyang hawakan siya? At doon na nag-preach si Jesus about sa dalawang may utang, na parehong pinatawad, isang maliit at isang malaking utang. Sabi niya, sino ang mas magiging mapagpasalamat? Of course, yung may malaking utang. Kaya pag tinignan nyo, sabi ni Jesus, itong babae na to, nung pumasok ako dito sa bahay nyo, walang ginawa kundi umiyak, tumangis, magsisi, punasan ng pa ako ng luha niya at binabaguhan pa ako, inanoint pa ako ng pabango. Kaya samantalang kayo, puro panghusga ang ginawa nyo. Kaya pag tinignan natin, ano ba yung willing tayong basagin sa harapan ni Jesus? Yung babae na to, ang kanyang sarili, nagpakumbaba siya, binasag niya yung mamahaling jar, nalalagyan ng mamahaling pabango, at pinuna sa paa ni Jesus. Willing siyang ibigay lahat ng mahalaga sa kanya, inoffer niya dito kay Jesus. Kaya pagkatapos na sabi ni Jesus, pinatawad na ang marami mong kasalanan babae. Kaya pag tinignan nyo, ang paglapit po kay Kristo, ay pagbibigay ng ano ba yung iniidolo natin, ano ba yung mga idolatry natin, career ba yan, relasyon ba yan, ng mga mali, okay, career na illegal at immoral, pag inoffer mo yan kay Kristo at willing kang basagin yan, at wala kang pakialam, basta ikaw lang Jesus ang aking Diyos, then parang katulad ng babae na to, magkakaroon tayo ng genuine encounter kay Jesus. Kaya nakuha niya yung kanyang pinunta, pinatawad ang kanyang mga kasalanan, and ngayon po nasa langit ang babae na to. Ang lesson lang po sa atin ngayon, maaaring ikaw ngayon nakikinig, may mga bagay kang alam mong mali, ngunit ayaw mong idulog kay Jesus. Alam mong illegal at immoral, alam mong may sabit to, pero ayaw mong i-offer kay Jesus. Ayaw mong basagin itong mga bagay na to. Pero si Jesus po, yun ang pinakagusto niyang basagin mo sa harapan niya. Ano ba yung kaagaw ko dyan sa puso mo? Ano ba yung mga idols dyan na kailangan mong basagin upang ako ay ma-encounter mo ng tuluyan? Kaya ito po yung verse natin ngayon sa Salmo 34:18. Malapit ang Panginoon sa mga taong nagdadalamhati at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Ang ganda ng verse na to. God is close to the brokenhearted and He helps those who are hopeless. Kaya kung ikaw ngayon nagdadalamhati, gusto mong basagin itong idolo mo sa harapan ni Jesus, tutulungan ka niya upang mapalakas ang iyong loob na labanan nito. Again, Salmo 34:18, malapit ang Panginoon sa mga taong nagdadalamhati at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Ay manalangin, Panginoon, tulad ng babae na to, siya po'y lumapit sa iyo ng basag. Lumapit siya sa iyo na broken and all upang gawin mong buo. Kasi Lord, we need to go to the breaking before the breakthrough. Madalas gusto namin yung breakthrough sa pera, breakthrough sa healing, breakthrough sa relationship, pero ayaw namin ng breaking. Pero Lord, gusto mo kaming lumapit sa iyo, nabasag ng may humility na hindi namin kaya to apart from you. So tulungan mo rin Lord ang aming mga kababayan, aming mga leaders, Lord God, na patuloy na nag-abangayan Lord, pagbigyan mo sila ng encounter sa iyo upang maging buo sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.